O gusto nyo si Harry Roque, pag-usapan natin. Si Harry Roque na sinampahan na ho ng kaso. O eto po yan mga kababayan. Sandali si Harry Roque na sinampahan ng kaso. O, Harry Roque, eto na, hinanap ko eh. O ano daw ang sinasabi nito? Ay naku, ayan si Roque. O game, banat Roque. Una po, no, I am sure yung mga on the virus sa ating lipunan. Sandali lang. Ba't ganyan na itsura mo? Ba't ganyan na itsura mo? No? Ibang-iba na. Simula noong nakikita namin, medyo masaya ka pa noon. Para kang laging may blush on noon. Ngayon, parang stress na stress ka na. Lalo na kapag ka lumusot yung ikinaso sa iyo. Ano na lang. Lalo mga kababayan, pag lusot ng kaso na yon, ay nako, intense na lalo ang gagawin pagtatago ni Harry Roque. Mga bossing. O tuloy mo nga, ano sinasabi mo dyan? Talagang handang-handa na mapahiya ang presidente doon sa ginawang pagdinig sa Senado. Pati po kapag yung hindi masagot, yung mga itinatanong ho sa kanila, mga kababayan, gustong ipahiya ang presidente o ang dating presidente. Yung ba yun? Pagka hindi masagot, gustong ipahiya. Si Senator Coco Pimentel, pagkamat siya naging Senate President, nung naging presidente si PRRD, alam naman natin, meron din yung sama ng loob, no, dahil nga sa PDP laban. So, Diyos ko, iniisip pa nila mga kababayan na bias si Coco sa kanila. Samantalang parang ang lambot-lambot nga ni Coco Pimentel Parang, alam mo yun, parang gusto sumaludo o gusto gumano si Pimentel kay PRRD Uy, sabi ni Isko Flores, hindi ko nababasahin. Hindi ko nababasahin. Kala ko bagong pumada Tuloy. Si Jinggoy, ganun din. Di ba? Puro akala nila, sa wakas, no? Mapipin daw nila ang ating presidente. Pero hindi po nangyari yun. Ano ba sa tingin ko mga nangyari? Unang-una, ang biggest loser dito, si Leila de Lima. Bakit? Naku po. Hindi tingin ko biggest loser dyan, si dating Pangulong Duterte at si Bato de la Rosa. Puro pag-amin Sama mo na si Bongo. Di ba? Sana sa susunod na pagdinig ho, mga kababayan, pag tinanggi po ni Bongo at ni Bato de la Rosa yung tungkol po doon sa reward system, sana i-play po ni Senadora Risa Ontiveros yung sinasabi ni Bongo na 500,000, 1 million, tapos 2 million pagka nanlaban. Sana i-play yon mga bossing. Napakagaling po ng pagtatanong ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. Yan din po ang aking sentimiento laban kay Leila de Lima. Bakit ang ingay-ingay niya sa human rights? Dalawang pagkakataon ang binigay sa kanya para mawasto ang ating criminal justice system. Sino ba yung magkakaso nga? Ang kulit mo, Roque. Sino magkakaso doon sa taong nakaupo at nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan? At nakikita mo, puro patayan yung nasa bibig. Alam mo na wala din mangyayari. Kaya nilang labanan. Kaya nilang labanan ng tapang. Pero alam mo yung mangyayari. Masasayang lang yung effort. Eto, nakita nila. Ang administrasyong Marcos, patas sa lahat. Dinidinig lahat. Pinag-aaralang maigi kung sino dapat yung managot. Roque. Kaya ngayon nila ginagawa. Di ho ba mga kababae? Etong si Roque. Unang-una, yung siya ay chair ng Commission on Human Rights. At yung pangalawa, ay yung siya ay naging Department of Justice Secretary. Tandaan niyo po, ang Leila de Lima, napakatagal ng panunungkulan. Yan po ay panahon pa ni PGMA at panahon ni Noynoy Aquino. So doon sa napakahabang panahon na binigay sa kanya ng Panginoon, pwede niyang naayos ang ating criminal justice system. Pero tama po si Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, ngawa lang siya ng ngawa tungkol sa Davao Death Squad, pero doon sa halos 12 taon na siyang nanungkulan,
Wala naman nangyari sa kahit anong kapagnangawan na laban kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, no? O ngayon, maniwala ka, Roque, may mangyayari ngayon. Ano? Dati talaga walang mangyayari. Sila yun nasa kapangyarihan eh. Ganun lang yun, Roque. O. At mga bossing, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, naisang tabi po yung karapatang pantao. Di ho ba? Parang naging ano na lang sila doon, parang naging hari na lang po sila eh. Walang dapat kumwestiyon sa akin. Bawal akong questionin. Hindi pwede yung ganito, ganyan. Kung ano yung utos ko, yan yung utos ko. O, di ba? Tapos ano ang palabas nyo, Roque? Diktador ang ating Pangulo? Diktador si PBBM? Sino ang diktador talaga na bawal questionin? Sabi ni Michael Bahaladja, Michael Balahadja, Roque, Subo, suko na daw. Lods TV, walang bayad, free po. Lods, tingin mo, napasubo si Roque? Bilang DDS, napasubo si Roque, tingin mo. Tuloy natin to. Ito, napasubo na ho talaga yan, mga kababayan. Wala na, lubog na sa komuna ito. Kung dati ho, mga kababayan, itong si Roque, sa Congress lang wanted. Bilang lang po kayo ng mga ilang linggo. Sabihin mo na 1 o 2 buwan. Sasabihin, maibabalita na sa atin. Lumusot po yung ikinaso kay Harry Roque. Na ano ba yung ikinaso dyan? Paki-comment nyo nga, mga kababayan. Yung human trafficking. Wala pong bail yun, mga bossing. No? Ang pagkakaintindi ko dyan, kapag isang tao lang, yung biktima ng human trafficking, pwede. No? Pwedeng mag-bail. Pero pag 2 na, at mas marami, allows ng bail, mga kababayan. So habang dinidinig yon, pag lumusot yon, mga bossing, alaki buloy din ho ito. Nasa oblo din ho, mga kababayan. Sa tingin nyo po ba, isang tao lang yung nabiktima ng human trafficking doon sa Pogo? Hindi ho. Lagpas 2 po yun, mga kababayan. Kaya ang magiging kahihinatnan nito, mga bossing, kibuloy style din po. So talagang I agree with Senate Pro Tempore Jingoy Estrada na talagang yung kabiguan ni Leila de Lima na makasuhan si Rodrigo Roa Duterte nung panahon na siya ay mayor pa at bago pa naging presidente is sheer incompetence. Saludo ako kay Jingoy Estrada. Hindi po abogado yan, pero sentido común. Bakit nung di ba natandaan nyo, mga kababayan, nung PDEA leak, natandaan nyo po, minumura nila si Jingoy Estrada. Ano po tawag nila kay Jingoy Estrada, mga bossing? Makapal ang mukha daw. Kasi hinuhusgahan daw po nung isang convicted, no? Si Jonathan Morales, mga kababayan. Ay ngayon, saludo, ha? Ngayon parang gusto nyo nang humalik sa wetpacks ni Jingoy. Huwag kayo mag-alala, merong Quadcom, no? Kung hindi man po hindi nagawan ng maayos na hearing ng Senado, may Quadcom pa din, mga kababayan. Commission on Human Rights ka, Chairman, tapos ikaw ay Secretary of Department of Justice, hindi mo nagawa na kasuhan yung mga nasa likod ng Davao Death Squad na sinasabi mo? Ngayon pa lang, kasi hindi na si Duterte ang nakaupo. Ang pangalawang loser, syempre, Tapos may matibay na ebidensya nga po, mga kababayan, na mismong galing po sa dating Pangulong Duterte. No? Yun, tinuro nga yung mga nasa kanan. At isa na nga daw po si Bato de la Rosa doon. Yan ha. Pag-amin po yun, mga bossing. Antivirus. Okay. Bakit siya naging loser? Well, unang-una, naging malinaw sa mata ng lahat na merong portable utak si Risa Antivirus. Bakit? Wala naman siya sinasabi na hindi niya binabase. Meron siyang staff na nasa likuran niya, nag-aral po yan sa UP College of Law, at lahat ng tanong niya,
lahat ng mga sasabihin niya, ibinibigay sa kanya. Tsaka ho mga kababayan, dito po sa sinasabi ni Harry Roque, hindi daw po madidiin ang dating Pangulo kahit na daw po umamin, ha? Bakit? Paano mo nasabi yun, mga kababayan? Biruin nyo ho mga bossing, yan pong sila, eto, yung parang susubo. Hindi, napasubo pala. Etong sila Roque ho, mga kababayan, kaalyado na po ng dating Pangulong Duterte yan. Yung mismong pagkakaintindi nila, umamin. No? Umamin na ang dating Pangulong Duterte. O, di ba? Ano pa pagkakaintindi natin doon? Konti na lang. Konti na lang. Di ba, mga kababayan? Sabi, yung abante mo sunog kay Karen Davila. Oh, si Karen Davila, di ba inaaway nyo dati? Dahil nga daw po kinakalaban si Kibuloy. Oh, bakit ngayon gustong-gusto nyo na si Karen Davila? Mamaya papakita natin yung abante. Si Bato, sinabihan. Oy, si Bato nyo, sinabihan ni Abante. Ampaw daw. Ang laki ng wangkata, tapos sasabihin, ampaw! Oh, parang yung Baste Duterte nyo, na kung ano-ano sinasabi, kung ano-ano, ganito, sasampalin ko yan si Torre. Anak ng tinapa, hanggang ngayon, wala pa ding nangyayari. Ganyan ba kayo talaga sa mga DDS? No? Matatapang kayo sa comment section. Matatapang kapag mga ini-interview. Pero kapag yung harapan na, wala. Urong ang mga itlog.